another episode of Pinay Cooking Lessons. So for today, we're going to make another favorite Filipino dish, and this is called bistec or beefsteak. I'm pretty sure marami na sa inyo nakakaalam kung paano ito lutuin, but I have my own way of cooking this kasi. At ito ay paboritong-paborito ng aking second na si Bea. So meron din nag-request among our friends dito sa Pinay Cooking Lessons kung po pwede raw ay gawa natin ito ng video. So we're making one today. Ang mga ingredients na kailangan natin para sa ating bistec Tagalog or beefsteak ay, for our first ingredient, we need 1 kilo ng beef. So, pakiusapan ninyo sana yung inyong suking magkakarne na kung po pwede ay slice ng manipis yung inyong beef na bibilhin. Kasi mas manipis ang hiwa ng beef, mas mabilis siya lumambot. Beefsteak is not beefsteak kung walang kalamansi. At dito sa Oregon, hindi kami nakakabili nung fresh na kalamansi. So, what I use is ito, yung frozen na kalamansi juice na ang tatak ay Manila Gold Pure Kalamansi. So, ang bawat isang bag nito ay naglalaman ng 12 na packets, and each packet contains a tablespoon of pure calamansi juice. Ngayon, ang kailangan natin for this recipe ay 6 tablespoons ng calamansi juice, 1/3 cup ng dato puti soy sauce, 1 to 1.5 tablespoons ng finely minced garlic. So, ako kasi gusto ko lasang-lasa yung bawang, so I'm using 1.5 tablespoons. But kung hindi nyo masyado type yung lasa ng bawang, you can lessen the amount na gagamitin nyo para sa recipe na ito. 1 large onion, sliced into rings. We also need a little bit of cooking oil. For the rest of our ingredients, we need the following. 1 Knorr cube. So, depende sa inyo kung anong gusto nyong gamitin. I personally like using Knorr chicken cube. But if you want to use beef, pwedeng yun ang gamitin nyo dito. Kailangan din natin ng a few drops of Maggi Sabor and water para sa pagpapalambot ng ating beef. Yan ang mga ingredients na kailangan natin for this recipe. For our procedure, what I have here is a pan na medyo malalim ng konti. So, lalagyan natin ng kaunting oil yung ating pan. At kapag mainit na yung pan, isa-isa kong sinisir yung beef. So, pag brown na yung ilalim, ituturn natin yung ating beef. At yung kabila naman ang ipapabrown natin. Kung medyo nag-dry out yung pan at kailangan ng konting oil, dagdagan nyo lang ng konti. Yan, so pag nag-brown na yung both sides ng beef, tatanggalin muna natin dito sa pan and isa-set aside natin. At gagawin natin ulit yung same procedure sa ibang pieces pa ng beef na lulutuin natin. Pag brown na natin lahat ng pieces ng beef natin, ibabalik na natin yung nauna natin na beef na pinabrown dito sa ating pan. So, minix ko yung kalamansi at saka yung toyo and then i-add natin ito dito sa ating pan. So, kailangan kasi palambutin natin itong ating beef kasi medyo tough siya dahil medyo makapal yung hiwa nung nabili ko na beef. So, magdadagdag tayo dito ng water. At i-add na rin natin yung ating Knorr cube. So, hayaan natin ngayon ito kumulo hanggang lumambot yung ating beef. So, medyo hihinaan natin yung apoy. Ngayon, kapag matigas pa rin yung beef at kukunti na yung tubig, dagdagan nyo na lang ulit hanggang sa lumambot yung beef. So, ito tatakpan muna natin at intayin natin na lumambot yung baka natin bago natin balikan. Yan. So, malambot na yung ating beef at ready na tayo na ituloy ang pagluluto ng ating beef steak. Ngayon, ang ginagawa ko is tina-transfer ko yung ating beef at saka yung sabaw sa isang bowl na malaki. And then sa same pan na pinagpalambutan natin yung ating beef, maglalagay tayo ulit ng kaunting cooking oil. At dito naman natin ngayon igigisa yung ating minced garlic. Na yung ating bawang, ibabalik na natin yung beef at saka yung sabaw.
drops of Maggi Sabor. So, kung makikita ninyo itong aking beef steak ay medyo masabaw kasi masabaw kumain ng aking mister at ang aking mga anak. Ngayon, kung ayaw nyo ng maraming sabaw yung inyong beef steak, kaya nyo lang siya kumulo hanggang sa kumonte yung pinaka-sauce niya. Before natin patayin yung ating apoy, ilalagay natin yung ating onions. Haluin lang natin to and we will let this simmer for about 1 minute. Ngayon, hindi ko kasi gusto yung onions na lutong-luto sa aking beef steak. So, immediately pinapatay ko na yung apoy pag ako'y nagluluto. But if you want the onions to be really cooked, hayaan nyo lang siyang mag-simmer pa for about 1 to 1.5 minutes. Yan. So, luto na yung ating beef steak na yon. Now, we're going to serve our beef steak. So, ano pa nga ba ang masarap na kapartner nito kundi mainit na kanin? So, siguro kung nakita ninyo, iba yung way ko ng pagluluto ng beef steak at maaaring iba rin yung sa inyo. But in the end, halos pare-pareho rin naman yung lasa niya sa bandang huli. So, sana ay nagustuhan nyo itong ating video for today. Sana ay may natutunan kayo sa akin. So, hanggang sa susunod po ulit. Maraming salamat sa panonood.